Sa nakalipas na panahon, dumami ang mga tao sa mundo. Ngunit kahit na sila ay nagkasala, ay mahal pa rin sila ng Diyos at nais pa din niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Ibinigay ng Diyos ang kanyang 10 utos sa mga tao sa pamamagitan ng isa niyang lingkod. Alalahanin natin na ang Diyos ay ganap at banal, kung kaya't nararapat din tayong maging ganap at banal upang makapiling niya. Ang 10 utos ay nagturo sa mga tao kung paano mamuhay ng tama kasama ang Diyos at sa bawat isa. Ang ilan sa mga utos ay, huwag kang sasamba sa ibang mga Diyos o gumawa ng mga idolo. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang magsisinungaling. Magnanakaw. Papatay. Huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba o mga lunya. Ngunit wala ni isa ang nakasunod sa lahat ng mga utos na ito. Sa tuwing sila ay magkakasala, hinihimok sila ng Diyos na ipahayag ang kanilang mga kasalanan at mag-alay ng sakripisyo kapalit ng kanilang kaparusahan. Ang sakripisyong ito ay ang pagpatay ng isang hayop na walang kapintasan at pag-alay ng dugo nito. Habang inihahandog nila ang sakripisyo, ay hihilingin nila sa Diyos ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at hahayaang mamatay ang hayop kapalit nila. Sa pamamagitan lamang ng pagtanak ng dugo, magkakaroon ng kapatawaran ang kasalanan. Ngunit sa paglipas ng panahon ay hindi na sila nababagabag sa kanilang mga kasalanan. Sa halip, ang kanilang mga sakripisyo ay naging isang ritual na lamang. At sinabi ng Diyos, ayaw ko na ng inyong mga sakripisyo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at pag-aalay ng hayop, naisip ng mga tao na hindi sila makakabalik sa Diyos sa sarili nilang paraan. Ano ang maaaring gawin?